Mga kababayan, kamusta po? Si Katambay Manong po. Nagbabalik na naman po muli para po magkomento po sa inyo, mga kababayan. Magandang umaga po muna, tanghali, hapon, gabi, at madaling araw po sa ating lahat. Sana po nasa maayos at mapayapa po tayong kalagayan. Umpisa na po natin mga tambay, magkomentuhan po tayo. Ito po mga tambay, wala na rin daw po sa ating bansa, ang dati pong sekretary ng DPWH si Manuel Bonoan, mga tambay. Si dating Secretary Bonoan, wala na rin daw po sa bansa, mga kabayan. Nakita nyo po yung mga tao na katulad po ni Bonoan, mabilis pong nakakaalis ng bansa, nawawala. Si Saldico, nakita nyo po, hindi na po umuwi. Yung mga talagang yung totoo at pwedeng makapagturo at napakalaki po ng kinalaman sa maanumalyang korupsyon, hindi po ba, ay nawawala po yata isa-isa. Katulad po ni Saldico, na napakahirap na po nilang kunin at ayaw pong gamitin ng Interpol. Pero, unbelievable. Pakinggan po muna natin ang balita, mga kabayan. Kung ano po ang katwiran, bakit po umalis, at wala man lang po nakapigil, napakabilis po ng pag-alis ni Bonoan. Samantalang ito'y kasama sa nasasangkot na anomalya ng korupsyon. Pero nakakalabas po, ganyan po katindi ang binagoong Pilipinas, pagkakakampi at kaalyado nila umano. Hindi po ba? Kamusta na po, Boying? Napakaingay mo sa mga kakampi ng mga Duterte, pero pagkakakampi nyo, mga kabayan, ang bihira, unbelievable. Umalis na nga po ng Pilipinas si dating Public Works and Highway Secretary Manuel Bonoan. Kinumpirma ito ng Bureau of Immigration o BI. Ayon kay Immigration Spokesperson Dana Sandoval, umalis ng bansa si Bonoan habang umiiral ang isang Immigration Locale Bulletin Order para sa kanya. Kaagad-an niyang nakipag-ugnayan ng mga immigration officers sa Department of Justice para beripikahin kung may hold departure order o warrant of arrest para kay Bonoan. Kinumpirma naman niya ng DOJ na walang hold departure order o warrant para kay Bonoan, kaya naman pinayagan nila itong makaalis. Ayon kay DOJ spokesperson Polo Martinez, walang umiiral na umang paghaharang sa karapatan ni Bonoan sa ilalim ng konstitusyon para makapagbiyahe. Nagtungo si Bonoan sa Estados Unidos para samahan ang kanyang asawa na nakatakdang sumailalim sa isang medical procedure. Inaasahang matatapos ang biyahe ni Bonoan sa December 17. Umalis si Bonoan ilang araw lamang matapos maglabas ang Independent Commission for Infrastructure ng ulat kung saan inakusahan nito ang dating kalihim ng inexcusable negligence tantamount to fraud. Dahil ito sa kabiguan ni Bonoan na pigilan ang sinasabing pagdarambong ng pampublikong pondo sa ilalim ng kanyang pamumuno sa DPWH. Nagbitiw si Bonoan bilang DPWH Secretary noong September 1. Ayon kay ICI spokesperson Brian Keith Hosaka, ipagpapatuloy ng komisyon ang kanilang investigasyon. Ipinasa na rin niya ng ICI ang mga resulta ng kanilang investigasyon sa Office of the Ombudsman. Nilinaw rin ni Hosaka na walang kapangyarihan ng ICI na maglabas ng mga hold departure order. Maaari naman silang magrekomenda kung sino ang dapat ipasok sa lookout bulletin list ng DOJ. Ay nako, puro lang po investigasyon. Katulad po niyan, wala man lang po nakapigil. Nakamusta na DOJ? Wala man lang departure holder ang nangyari. Hindi man po na-hold ang paglakad dito. Walang kaso. Pinangalanan na. Pinapangalanan daw po sa investigasyon ng ICI. Pero pagdating po sa gobyerno, pagdating sa DOJ, pagdating sa ombudsman, wala. Walang departure holder siya. Wala. Malaya. Sige, umalis ka. Pero pagkakaalyado nila, napakabilis po. Napakabilis pong makaalis. Pero pagka hindi po nila kaalyado, ay kailangan po dadaan ka sa butas ng karayom. At napakarami po na panggigipit ang mararanasan mo umano. Baka makulong ka pa. Hindi po ba? Nakita nyo po? Yung kay biglang nawala si Guo. Si Alice Guo, napakabilis po nilang hinanap yon. Hindi nagtagal yon. Ganon din po si Tebes. Talagang hindi po nila tinantanan yon hanggang maibalik ng bansa. Samantalang ito, nasa bansa na.
pinaalis mo pa. Ibang klase. At ang tanong, hindi pa rin po nila ginagawa. Ayaw pa rin nilang kumilos. Ayaw pa rin nilang kasuhan ng mabilis. Talagang napakabagal. Mga kabayan, ilang buwan na. Kaya nga sinasabi ng Vice President, mga kabayan, huwag na tayong umasa sa ganitong galawan. Walang mananagot. Lalong-lalo yung malalaking ulo, malalaking isda, malalaking buhaya. Mga kabayan, baka ginagawa po nga nila, totoo yung sinasabi ng Vice President, protection nila yan. Katulad po ng ICI na hindi po sila, magkaroon ng malaking problema dyan. Lalo-lalo yung malalaking ulo at malalaking isda, malalaking buhaya. Hindi po ba? Lalo-lalo yung may accountability. Sino po ba ang boss ng DPWH? Sige nga. Sino po ang boss? Sino po ang nagtalaga kay Bonoan? Kay dating Secretary Bonoan ng DPWH? Di po ba? Si BBM. Siya ang Commander-in-Chief ni Bonoan. Di po ba? Silang dalawa. Di po ba? Ngayon, pinabayaan ni Bonoan ayon sa balita. Balita na nagsasabi. Kahit alam naman natin na hindi naman po talaga nila babakbakan yan. Di ba? Pinabayaan ni Bonoan ang maanumalyang korupsyon, di ba? Ng 3 taon. 3 taon pinabayaan nila. Grabe ang anomalya. Sa opisina na hawak ng Pangulo, ang DPWH, kanya yan. Siya ang may responsibilidad yan. Kanyang accountability yan. Dahil tauhan niya yan. Sekretary niya yan. Hindi po ba? Kaya nga po mga kabayan, kung talagang iiral po ang totoong investigasyon, katulad po ni Saldico, tauhan lang po na speaker yan. Mga kabayan, tauhan, kanang kamay, kaliwang kamay, at kung ano pa pwede itawag dyan umano. Sila yon. Sila ang nawawala na po pwedeng magturo. Hindi po ba? Napansin? Yung malalapit mismo sa puno, nawawala, umaalis. Nakita niyo po yung logic? Yung sanggan dikit at malapit sa speaker, sa dating speaker na tinatawag na tambaluslos, nawala, umalis. Ngayon, yung malapit mismo sa Pangulo na kanyang secretary, di ba? Siya ang nagtalaga kay Bonoan. Di ba? DPWH, kontrolado at hawak ng Pangulo. Nawala na rin umalis. Nang napakabilis na kaalis. Katulad po ni Saldico. Ngayon, napakaswerte na po ng mga Pilipino kung babalik. Mga kabayan, ipagpapasalamat natin kung babalik. Kasi si Saldico hindi na po bumalik. Ang dahilan din po ni Saldico, kamukha rin po ng dahilan ni Bonoan, magpapagamot, magpapacheck up sa ibang bansa. Hindi po ba? Hindi po ba parang para po scripted? Nagtatanong lang si Kamanong. Hindi naman masama magtanong at magkomento. Hindi po ba parang scripted lang nangyari? Kung ano po ang script ng number 1, script na rin po ng number 2. Nagkakasakit, kailangan po magpa-check up. Diba? Kailangan po magpa-check up sa ibang bansa. Samantalang meron naman po tayo international hospital sa ating bansa. Magagaling din po ang ating ospital. Hindi po ba? Pero kailangan sa ibang bansa. Di ba? Ibang klase. Palibasa po, sagana po yata sila sa pera. At kailangan din po nila umiwas at takasan ang kanilang mga pinagagawa yata na kawalanghiyaan at kademonyohan at pagnanakaw sa pera ng bayan. Hindi kaya? Kailangan nilang iwasan? Kailangan nilang pagtaguan? Kaya nga sinasabi ng Vice President, ubod ng bagal. Wala pang nasa kasuhan at wala pang napapakulong. Samantalang si Tebes, naipakulong na nila. Si Alice Guo, kinasuhan na nila agad. Antimano may kaso. Kaya nga po hindi na nakapagpiyansa. Samantalang ngayon, ang ninanakaw po ay ang pinag-uusapan pong nakaw, trilyon ha? Daan-daang bilyon, trilyon ang pinag-uusapan. Pero wala pong nakukulong at nakakasuhan sa ngayon
Nakita nyo, sinasabi pong dapat ng kasuhan, pero yung sinasabi nilang ito kakasuhan, si Saldico kasama si Bonoan, wala na sa Pilipinas. Ganyan po katindi. Kaya po mga kabayan, napakamalas lang po natin. Napakamalas po ng ating bansa. Mga kabayan, systematic po talaga ang nangyari pong korupsyon. Talagang syndicate. Talagang may ulo, may head. Dahil yung mismo na nasa baba at mga kanang kamay nila ay pinatatakas yata. Unbelievable. At ang pinakamabigat, kayang-kayang budulin talaga ang mga Pilipino. Kayang-kayang lukuhin. Kayang-kayang walang hiyain. Akala mong kay gagaling nila ngayon at pinamumuka sa mga Pilipino. Nahahabulin ng korupsyon. Hindi titigilan. Kailangan managot. Kailangan maibalik ang ninakaw nila. Pero sa totoo po, sorsuela lang. Sorsuela lang yan. Sorsuela. Kawalang hiyaan lang. Katarantaduhan lang. At hindi totoo ang investigasyon nila umano. Kung totoo ang investigasyon, mga kabayan, yung malapit mismo sa puno, ang tututukan mo riyan para kumanta. Hindi po ba? Katulad ni Saldico at ni Bonoan, malapit sa Malacanang, malapit sa dating speaker. Hindi po ba? Hindi naman po mangyayari ang malawakan systematic na korupsyon sa ating bansa. Komento ko po, kung walang naguutos, kung walang pinakamataas. Hindi po ba? Kawalang hiyaan na lang yun at kabobohan na lang. Pagka mapatakbo ng korupsyon ni Bonoan at ni Saldico, ang malawakang korupsyon sa ating bansa ay kay Bonoan lang at kay Saldico magtatapos. Kawalang hiyaan na po yan. Kabobohan na po yan. Katangahan na po yan. Na sila lang ang pinaka-head. Katarantaduhan po yan. Kaya nga po gustong-gusto po natin at panalangin na nga po natin na mawakasan na po yan eh. Hanggat maaari nga po sana ang Vice President na sana ang maupo sa Malacanang nang matumbok na at mapakulong na talaga lahat ang sangkot sa kawalanghiyaan, pagnanakaw at napakarami na biktima ng kapabayaan at pagnanakaw nila ng mga Pilipino ang nagsakripisyo at nagbuwis ng buhay, lalo-lalo sa mga programa nila na mga flood control na mga buhay ng mga Pilipino ang nalagas. Katulad po sa Cebu, kulang 200 Pilipino. Ganon din po nung nakaraan sa Bicol, kulang 200 Pilipino rin, o mahigit 200 Pilipino. At meron din po mga kababayan natin sa Batangas nung sila po nadali rin po ng ganyang trahedya, ay mga Pilipino ang nagbubuwis buhay dahil po sa kapabayaan, dahil po sa pagiging ganid at greedy, swapang sa pera ng taong bayan. Pilipino ang nagdurusa, tayong mahirap. Pero pagdating na po na kailangan po natin sila litisin at panagutin sa mga kasalanan nila, o isa-isa na po nagkakawala. At ang darating po, pagdating ng panahon, absuelto rin po ang mga walang yan. Katulad po na nangyayari po kay Napoles, isa-isa na pong naabsuelto ang mga demonyo o mga walang umano na talagang bagay yung kay Napoles, hindi naman po lahat eh. Wala nga rin pong ulo ron eh. Di ba? Merong ilang ulo raw na dawit pero absuelto lahat. Naging senador pa nga eh. Hindi po ba? Ganyan ka magtataka. Yung mga magnanakaw sa ating bansa, nagiging politiko ulit. Di po ba? Kaya patuloy po ang korupsyon. Hindi mawawala ang korupsyon sa ating bansa. Yung magnanakaw ka na eh. Meron ka ng record. Di ba? Pinangalanan ka na. 100% naman, tama. Pero darating lang ang ilang panahon, lingkod bayan ka ulit. Ganyan po katindi sa ating bansa. Kasalanan din po kasi natin mga Pilipino dahil pinag-uubra po natin ang ganyang sistema. Kasi silaw din tayo sa pera, real talk. Bigyan ka lang ng kakarampot na pera, ang mga Pilipino, tayo, di ba? Karamihan sa mga Pilipino,
Kahit alam naman po nila sa mga sarili nila na itong tao na ito, itong politiko na ito ay corrupt. Pero pagka nabigyan ka na ng kakarampot na pera, galing din sa nakaw, ay sila pa rin ang binoboto mo. At isa pa, ang pinakamabigat pa dyan, hindi lang naman yung pagbibigay ng mga politiko. Pati ang COMELEC, nagiging kasabwat na rin po yata. Kaya po hindi uunlad ang ating bansa. Pagka ang nakaupo ay bulok, lahat po sila ay bulok. Hanggang sa baba umano ay nabubulok. Hindi po ba mga kabayan? Kaya po yan mga tambay, nakakalungkot na balita. Mga kabayan, ang ubod ng galing ng DOJ, Ombudsman, na lagi nasa media. Pagka po ang pinag-uusapan po yung mga Duterte, ang ICC, pero pagdating po sa korupsyon ng gobyerno po ng binagawang Pilipinas, mga kababayan, nakita nyo po kung gaano po sila kaluag at mukhang kasabwat o nakikipagsabwatan din po yata sa gobyerno, mga kababayan. At mukhang sila rin yata talaga. Nagtatanong lang si Kamanong. Systematic. Kaya po walang patutunguhan ito. Kaya po mga kababayan, lumabas po tayo at may paanyaya po, lalo-lalo po si Atty. Guanzon. Ito po darating na 16, 17, 18 sa Luneta at meron din po sa EDSA. Ay tayo po sumigaw, magsalita. Dahil po talagang wala na po mangyayari sa ating bansa. Takipan na lang po. Pagtatakip sa napakalaking anomalya at pagkukulang nila at kawalang hiya ang ginawa nila ng kanilang paglilingkod. Mga kabayan, kailangan po natin magsalita. At hanggat maaari, wala naman po kasi tayong nakukuhang suporta sa men in uniform natin ngayon. Talagang sariling sikap po tayo ngayon. Sariling sikap, mga kabayan, dahil wala po tayong suporta. Dahil pati po ang men in uniform, mga generals ay nasasangkot din po umano sa malawakang korupsyon nito pong binagoang Pilipinas. Hindi po ba, mga kababayan? Thank you po sa nakagusto po ng ating Tambayang Makabayan sa YouTube at TikTok. At ganoon din po sa mga subscribers po natin. Sana magbibigay po ng tulong at biyaya. At sa mga nagko-comment, like, share, and subscribe. Thank you po mga kabayan. Mabuhay po kayo. At syempre po, yung panalangin po natin sa ating bansa na sana po mawakasan na po ang kawalangian at kademonyuhan po nila sa ating bansa. At ganoon din po ang panalangin po natin sa pamilya Duterte na sila po'y maingatan, mailayo po sa kapahamakan ang ating Vice President, ang dating Pangulong Duterte, ay madugtungan din po ang buhay at kalakasan at makalabas na po siya sa lalong mabilis. At ang ating pong panalangin din sa ating buong sambayanan at sa ating pong mga sarili na tayo rin po'y maingatan. Maraming salamat po sa mga panalangin at dasal, mga kababayan. Muli po mga tambay, tiis-tiis lang po. At mananagot naman po ang mga tao na yan. Ngayon po, nakakaligtas sila dahil po may sabuatan umano. Pero darating po ang panahon pagka po pinagkaloob ng Panginoon na ang Vice President po ang maging Pangulo ng Republika ng Pilipinas. Doon po makikita po natin na isa-isa po yan na dapat po'y makulong. Hindi po ba? Paalam po. Ingat-ingat po. Bye-bye.